Magandang araw, ako nga pala si Socially Awkward VA. Kung gusto mo maging VA pero hindi ka pa rin nakakapag-apply ng maayos, may isang dahilan lang yan. Hindi lack of skills or hindi lack of opportunities yung reason. Yung fear of failure yung totoong reason kung bakit hindi mo pa nakukuha yung first client mo. So, normal lang na matakot. Normal na matakot sa rejection, sa interview, sa what if hindi ako makapasa. Lahat ng beginners pinagdadaanan yung phase na 'to. Even me nung nagsisimula ako, takot ako sa interview, sobrang nahihiya ako, and iniisip ko na baka hindi ko alam paano sagutin yung mga tanong sa interview, or baka ma-stuck ako, baka hindi ako makasagot, or baka biglang mablanko ako habang nasa gitna ng interview. And also meron din yung fear na ma-reject ako, especially if alam ng family ko na nag-apply ako na certain company. So, meron dun yung like pressure or yung fear na what if nag-e-expect sila na matanggap ako, and what if ma-reject ako, what if hindi ako makapasa. And I believe lahat ng beginner, especially if wala ka pang work experience, is dumadaan dito or at least for once in their life naramdaman yung feeling na yun. Dahil everyone starts out as a beginner. Walang nagsisimula na expert na agad. So, dahil sa fear ko, yung applications ko is dinedelay ko siya minsan. So, nung nag-a-apply ako online, like sa onlinejobs.ph, dahil sa takot about all those things, is dinedelay ko yung application ko. Gina-justify ko yung pagde-delay ko ng application. Kunyari, sinasabi ko sa sarili ko na okay lang yan, bukas na ako mag-a-apply, or mas dadamihan ko yung pag-a-apply bukas. So, gina-justify ko yung mga ginagawa ko kahit alam ko sa sarili ko deep down kung ano talaga yung kailangan kong gawin. And minsan ino-overthink ko yung resume ko. Sabi ko na kailangan ko pang baguhin 'to, or hindi pa ready yung resume ko, or kailangan ko pa siyang palitan. Ginagawa ko rin yun na like one of the reasons kung bakit hindi muna ako mag-a-apply. And minsan yung utak mo binibigyan ka din ng reason na maghintay ka muna maging ready bago ka mag-apply. So, kailangan ready ka muna bago mag-apply. And dahil do'n, nood ka na lang ng nood ng kahit anong mga videos, kahit anong mga courses, para lang magkaroon ka ng feeling of or sense of progress. Kahit yung bagay na magbibigay sa'yo ng most progress is actually applying instead of learning a lot of things, or watching a lot of videos or courses. So, yung takot is hindi ka niya ini-stop like directly. Yung totoo is ini-slow down ka niya quietly. Hindi mo napapansin, pero nagso-slow down yung progress mo dahil sa takot mo. Like, dahil hindi ka na nagsasubmit ng mga applications, or mas ginugugol mo yung time mo sa panonood ng mga courses. So, bakit malakas yung fear na feeling sa mga beginner, especially sa mga beginner na VA, or mga walang experience, or yung mga tao na nag-i-switch ng industry? So, strong yung fear because first, it's an unknown environment. So, yung environment of VA industry is unknown siya para sa'yo, especially if wala kang experience, or if you're just switching industries. So, as humans, normal na matakot tayo sa unknown. So, parang medyo instinct siya na, ayun nga, pag unknown environment, you feel some sort of fear. And second, no experience. So, wala kang experience sa field na to, kaya natatakot ka dahil, ayun, hindi mo alam yung gagawin mo, or hindi mo alam yung tasks or yung work na ginagawa sa field na to. Kaya nakakaramdam ka ng takot. And lastly, yung mga rejection stories online na nababasa mo sa Facebook, sa Reddit, sa TikTok, or kahit saan man yan. So,
Definitely marami ka nabasa ng mga stories about, being a virtual assistant. Marami ka nabasa ng mga success stories, pero meron din yung mga rejection or mga scary na mga stories like mga client na hindi nagbabayad or mga scam na mga jobs. So, yung brain mo, it's natural na yung uncertainty is tinitreat niya as danger. Even when sometimes opportunity nga yun para sa'yo. So, ano nga ba talaga yung ginagawa ng takot sa'yo or ano yung epekto ng fear sa sarili mo or sa buhay mo? So, yung ginagawa ng fear is pinoprotektahan ka nito from rejection. Like rejection from interviews or rejection from clients. So, your fear is protecting you from all that dahil hindi niya gustong maramdaman mo yung mga feeling na yun or mga feelings na yun. Pero that's part of it. That's part of a journey of being a virtual assistant. Kung gusto mo maging VA is pagdadaanan mo talaga yung mga progress or mga bagay na yan. And pagdadaanan mo yung rejection phase. So fear is protecting you from rejection, but also at the same time, it's blocking your progress. You're not making any progress because of your fear. Fear is trying to keep you safe from that feeling of rejection, but it's also keeping you stuck at the same time. So, paano mo nga ba ma-overcome yung fear mo? Huwag kang mag-wait na maging confident ka bago mo gawin or bago mo simulan yung isang bagay. Magsimula ka with small actions like mag-apply ka sa mga job postings kahit hindi ka pa ready or kahit feeling mo hindi pa masyadong maayos yung resume mo, mag-apply ka lang, apply anyway. Just keep applying and then you can refine your resume later kung kailangan talagang palitan. Minsan nag-overthink ka lang na kailangan perfect yung resume mo pero actually okay naman siya or maganda naman siya talaga. Pero you're just overthinking it. So start with small actions, mag-apply ka kahit hindi pa perfect yung resume mo, kahit hindi pa perfect yung cover letter, subject title mo, just submit your application. Wala namang mawawala. You're even making progress nga dahil sa pagsasubmit mo kahit hindi pa perfect yung application mo or yung cover letter or resume mo. And then you will learn from responses. So dahil sa mga applications mo, magkakaroon ka ng feedbacks or responses from clients or employers, and then sa mga responses na yun, pwede kang mag-learn like ano yung kailangan mong i-improve or ano yung mga kailangan mong i-refine. So, gumawa ka muna ng action and then you'll feel more confident later the more you take action. Now, let me tell you, yung fear is nawawala siya with exposure. Ito yung mangyayari with your first application, it would feel very, very scary. Matatakot ka with your first application, magdadalawang isip ka kung itutuloy mo ba, isasubmit mo ba talaga, or ready ka na ba talaga. Pero as long as you keep going on with it, after your first application and then pag nakaabot ka na sa 20th or 30th application mo, it would feel normal. Hindi mo naman feel yung same feeling na naramdaman mo nung sinabit mo yung first application mo. Kasi ang truth is hindi mo matatanggal yung fear. You outgrow the fear. Mararamdaman mo talaga yung fear every time and you just have to feel it. So, yung consistency mo, it will build courage dahil sa pagiging consistent mo with your application or with the number of submissions na ginagawa mo araw-araw, nakakapag-build ka ng courage in the background kahit hindi mo napapansin. And rejection, if you receive rejections, it also builds resilience. Kakaroon ka ng lakas ng loob na magtuloy-tuloy kahit anong rejection man yung matanggap mo dahil alam mo eventually
eventually makakakuha ka ng client if you just keep going. And if you keep taking actions, hindi mo nare-realize nagbi-build ka ng skills on the background. Like skills of how to make your cover letter or skills of communicating dahil nag-a-attend ka ng mga interview is mas nabibuild mo yung communication skills mo, interview skills mo, and mas nagiging better ka sa pagsagot sa mga interview or sa mga discovery calls. So let me tell you this. Yung first client mo is on the other side of your fear. So you have to conquer that fear. If you really want to make this work or if you really want to be a virtual assistant. Alam mo, let me tell you this. If you have a reason deep enough, walang kahit anong man na makakapigil sa'yo. You will keep going. And again, ito nga pala ulit, Socially Awkward VA, and peace out.